Isipin mo dati kang Senate President. Ah, dalawa yata o tatlong naging Senate President. Tatlo, oo. Mag-resign ka na lang, sabi. Kapag pinagre-resign mo ang isang tao, Kuya Benny, siya pa rin, di ba? Ay, siyempre ho. Ibig sabihin, meron siyang pwesto Meron siyang pwesto. na pagre-resignan. Hindi mo siya pwedeng pag-resign. Kung hindi Kung wala na siya, kung hindi mo na siya kinikilala. Oo, yan ang lohika po. Yan po yung madali pong isipin yan, mga kababayan. Huwag na po kayong palilin lang. Binubola mo na naman kami, Senator Erwin. Meron ka pang pakatastrophe-katastrofing nalalaman. Ang tanong, mahilig ka ba talaga sa mga chicks? Hayaan mo na muna yung trabaho dyan. Budget, tigilan mo yan. Pambihira. Ang tanong, chick boy ka ba talaga? Oh, yan. Gusto malaman ng ating mga kababayan. Diba? Kung gaano ka mamahal yung bag ng mga... Kaya nga dito sa video na to, ambush interview dito kay Erwin Tulfo ang ating pag-uusapan. At sisegue ho tayo dyan sa mga punto de vista nitong si Senator Rodante Marcoleta dyan sa saganang mamayan. Pero bago ulat ng yan, isang like at isang subscribe. Masaya na tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button na dyan lang ho sa baba. Kagaya ng aking inuulit-ulit dito sa PH Update, tuloy-tuloy lang ho tayo sa pagdarasal sa ating mga kababayan na naapektuhan ng napakalakas ng lindol sa Mindanao, no? Ano ho yan, talagang ika nga walang may gusto niyan, talagang nagkagulatan na lang mga estudyante, first day of school, talagang nakita ho natin, kawawa ho yung mga bata. Kaya naman, imbis na budget at kung ano nung kabalbalan ang pinag-uusapan nyo dyan sa Senado, pag-usapan na lang natin yung mga chicks mo. Sinasabi ko sa'yo. Kaya, pakinggan, bago tayo magtungo dito kay Senator Rodante Marcoleta, ang lehitimo, duly elected na Blue Ribbon Chairperson. Ito ano to? Ito base sa pagpapaliwanag ni Senate President Alan Peter Cayetano, hindi sila lehitimo. Base sa saligang batas, hindi sila lehitimo. Tingnan ho natin. Gusto kong ang problema ata sa Korte Suprema, kung walang ku-question yan, hindi sila makikialam kasi internal rules ata ng Senado. Pero dapat meron nang magpunta sa Korte Suprema para madiliin ng pagtrabaho nitong problema na to. Kasi hindi matitigil to hanggat hindi nabigyan ng hindi nang himasok ang Korte Suprema dito. Kumbaga, sasabihin lang nila, yung kasi mga IBP, walang kwenta yan. Walang kwenta yung mga professional kuno. Kasi yung mga maestrado sa Korte Suprema, hindi ko sila pwedeng magpakabayas. Kahit meron silang bias sa politika, kailangan nilang maging tapat sa saligang batas. Pakinggan ho natin itong ating chick boy. Yung 18 tatawag niyo pong bodyguards pero hindi po pumunta sa hearing niyo, sir. Optics lang yung press Optics. conference. Parang pakita lang sa media para mapanood sila ng tao sa social media na pumunta sila, matapang sila, pumunta sila dito. Open naman talaga, pwede silang pumunta dahil bisita sila ni Senator Robin. Hindi naman pwedeng harangin yun. Ang tanong, ba't kinakasuhan mo kung optics lang pala? Ang tanong, ba't ka nagpanik? Ba't kitang-kita yung sa mukha mo yung pagkabahala nung ilinabas nila ang nalalaman nila kaugnay sa mga di umanong transaction ni Zaldico? At isa na nga dyan, yung di umanong pagdi-deliver sa iyo ng maleta. Hindi pera, hindi ko alam kung pera. Basta, asigurado natin dito, diniliberan ho siya ng maleta. Yan. So, Saka ng chicks. Di umano Ako ano na ho tayo dyan, kumbaga, hindi ho natin gagawin yung pang-chicks na yan. Kasi, ika nga, masama ho yan, di ba? Ano yan nakakasira ng pamilya yan. Di ba? Hindi maganda. Kasi, may babae ka bang anak, Senerwin? Pambihira, oo. Good luck na lang, ha? Kasi, saka ano ho yan, labag ho yan sa kautosan ng Panginoon yung mag-chicks. Pero kung itong si Sen Erwin, may 4 na babae, may 10 anak sa 4 na magkakaibang asawa, ay babae, ibig sabihin kumbaga sa pag-aaral, doctorate degree ho ito pagdating sa
Mabisa? Mabisa ba, Sen? Nagpapakabusing? Pero yung invitation namin, hindi sila pumunta dito, ayaw nila bumaba. So, How do you feel about napakita sa tao na matapang sila, pumunta sila dito, ay niyan, walang pipigil sila. Hindi ka lang pipigilan dahil bawal naman pigilan yung bisita ng isang senador. So, Are they cited in contempt? hindi mo pwede kasi it was just an invitation because this is just a meeting, it's not a hearing. So, kailangan Oo, ano ba talaga? Sabi nung isa hearing, kung consultative meeting, bakit naglabas ng statement ang NBI, DOJ, Ombudsman na tila bagang hearing ang nangyari, hindi meeting. Yan ang problema. Just stick to the script, ika nga. muna namin Just stick to the plan. Oh. i-organize ang committee, ang Blue Ribbon Committee. Alam naman natin ang process, di ba? Kailangan dalhin sa floor, magbubutuhan doon, mag-object, at magsasubmit yung minority ng grupo nila to represent them here. So, we cannot call this a hearing because matutulad din kami sa kanila last time na nag-hearing sila pero magiging sham hearing po. Kaya meeting, Sham. we call it a meeting. How shall? Sham, how shall? And we cannot compel anybody to attend. Mga salita ng tulpo yan. How shall? Yaw-yaw. Mga salita ng tulpo yan. Because it's just a meeting. It's not a hearing proper yet. But are you frustrated? Kasi andito na sila, sir. They could have gone here. Bababa na daw sana sila. Saan aaten daw sila Nakatapos lang ng press ko nila sa taas, sir. We sent our Pero ako talaga, alam nyo, saan ako bumilib? Sa lahat ng nangyaring kaganapan kaninang umaga, bumilib ho ako doon sa damit nitong si Senator Risa. Sa totoo lang ha. Hindi ko na narinig sinabi nitong si Eric Sylvester eh. Uy, pero matindi yung nakita nating birth certificate ha. Hindi ko alam kung kanino sa atolpo yun, pero base doon sa birth certificate, American citizen daw yung isa sa mga tulpo. Hindi lang pala ikaw, Brad. Pambihira. Yan ang sinasabi ko. Kaya di ako nagtataka kung yung mga ibang anak niya sinasabi niya nasa Amerika. Amerikano tatay nila eh. Ano ba? Senate Secretariat and ask Senator Robin, his staff, sabi sandali lang, 1 hour pong pinag-antay. Yeah. Sana nagsabi sila, mag-attend kami, pupunta kami. Talagang inaabangan din nila na ano nga gawin namin, uubusin namin ng oras, kaantay sa kanila. Paano kung natapos sila ng 12 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock, we'll wait for them? Hindi naman po pwede. Number 2, kanina nga, iniisip namin, nag-uusap kami ni Senator Kiko kung itutuloy pa itong hearing bilang pagrespeto po sa mga nangyayari po sa Mindanao eh. Kung itutuloy ba natin, ano ba mas may Tinuloy nyo naman ha. Ano pa problema? presidents? Di ba yung tignan muna natin kung anong kailangan nila doon, how much money the government. Yun lang. Pambihira, dapat sana kayo laman ng balita ngayong mga panahon na to. Mantakin nyo, pati panahon hindi sumasang-ayon sa inyo. Saling yung batas, kalaban nyo. Panahon, kalaban nyo. Lahat na lang, taong bayan, kalaban nyo. Pambihira. Kayo na lang magkakakampi dyan, Malacanang. At yung Malacanang senators. Diba? Panahon, diba? Taong bayan, pagkakataon, hindi kumakampi sa inyo. Hindi naniniwala sa naratibo nyo. Tama naman na hindi natin dapat pag-usapan yung mga ganyang klaseng bagay ngayong mga panahon na to. Pero dapat matuldukan pa rin yung isa bagay natuldukan naman si SP Cayetano, siya pa rin na Senate President. Pinagre-resign nga siya kasi siyang duly elected SP na nakasalig sa ating konstitusyon. Diba? Hindi nakasalig sa kung kanino mga IBP o yung mga dating maestrado ng hindi yun. Nakasalig ang ating pinapaniwalaan sa saligang batas ng Pilipinas. Yun ang ating sandigan dito. Ang konstitusyon. Hindi yung kung ano-anong opinion ng mga Poncio Pilato dyan sa gigilid. Needs dahil I'm sure may pondo ang DSWD, may pondo ang agencies, pero another kung ano naman ito, catastrophe na kailangan paglaanan, pagtuunan ng pansin, paglaanan ng pondo. Diba? Mas importante ba itong pag-testimonya ng 18 Maris? Makakapag-antay naman ito. Di, babalikan natin sila. Then, imbitahan namin natin ulit sila. Hausaw to. ng case laban sa 18 Marines? Yes, mamaya po, magpa-file po ako ng case
Sen, sabi ng 18 Marines, Ayun pala. Mamaya panoorin natin yung pagpa-file niya. Ha? dadalo daw sila pag nagpa-inhibit kasi pag iba daw yung mag-present. Definitely. I mean, ang problema nga, hindi pa nga natin ma-establish dahil hindi pa nabubuo yung committee dahil Meron committee. Wala naman kayong quorum eh. In the first place, base sa saligang batas, hindi lihitimo yung ginawa niyo. Wala kayong quorum. Hindi na natin pinag-uusapan dito kung ikaw yung Blue Ribbon. Walang quorum. Kasi nung binabago ang rules, tumakbo kayo, nagsitakbuhan kayo, naiwan 12. Walang quorum. Maya-maya, pumasok lang si Cheese, naging 12 yung mga senador, bigla merong quorum. Meron tayong problema dyan. kailangan mo na pag-usapan sa floor. Definitely, yung sinasabi lang mag-inhibit, definitely mag-inhibit ako. Plano ko nga sana kaso mga meeting pa lang ito eh. Pag sa hearing proper, I will announce, I will inhibit, I will give the floor to the Vice Chair. Or magtatayo kami ng subcommittee, kaya pag-uusapan niya sa floor na let Senator Kiko to handle it. Itong flood control. Ang problema kasi, wala tayong katapusan itong investigasyon. Naibigay na pala ni Senator Ping yung kanyang report sa ombudsman. Kaya may mga na kasuhan na, may mga na warrant of arrest na, may piniprepare pa ngayon na maaresto because of the result of the Blue Ribbon hearing natin previously under Senator Ping. Ano ba problema nun? Pa-redundant na lang. Babanggitin na naman si ganito, si ganito. Will you still invite them pag nag-hearing proper na itong 18 Of bodyguards? course. I mean, gusto nga natin marinig, di ba? Gusto sila i-confront. And that's one of the reason kaya ayaw sumunod ayaw pumunta itong mga congressman kasi wala silang makompronta eh. They want to confront. They told me, sila JCA, sila Congressman Alvarez, pupunta kami dyan pag naandyan sila. Sabi ko, okay, no problem. Thank you, sir. Yung labing Ayun, matapang pala yung mga congressman. O sinong pinapaniwalaan ng sambayan ng Pilipino ngayong mga panahon na to? Yung mga congressman o yung 18 Marine? Ako, malaki pa rin ang aking paniniwala na ika nga pinanghahawakan ng sambayan ng Pilipino yung sinabi ng ating mga magigiting na Marines. Diba? Tayo dito sa PH Update, 110% naniniwala tayo sa mga Marines. Wala silang makukuha dito sa ano na to, dito sa problema na idinala nila nito sa kanilang mga sarili. Kaya sino papaniwalaan ko, yung mga magnanakaw ng congressman o itong mga magigiting na Marines na talagang kasama sa payroll nito si Saldico. Comment nyo sa baba para marinig ko rin ho kung ano yung salubin niya sa katanungan na yan kung sino papaniwalaan na sa bayan ng Pilipino. Yung mga magigiting na Marines o etong mga magnanakaw na congressman. Nagsitabaan na lang, nagkandamatayan na lang yung iba, magnanakaw pa rin sila. Lahat naman tayo mamamatay. Ganun ho talaga ang buhay. Kaya habang buhay, magbago ho tayo. Repent, magbalik loob tayo sa Panginoon. Kasi yan lang ho talaga. Ay ang mga material na bagay na yan, temporary lang ho yan. Paghihirap natin dito sa lupa na to, temporary din. Kaya ang importante ho dito, yung relasyon natin sa Panginoon. Ayusin ho natin yan. Dahil higit sa lahat, higit sa politika, higit sa kung sino ang tama, kung sino ang mali, yung relasyon natin sa Panginoon, yun ang ating unahin. Ito, rekta ko tayo kay Senator Rodante Marcoleta. Okay. Ang legal, kasi Kaya sabi na siya, legal kami. Kakaroon ng kalituhan talaga dyan. Pero makikita mo na lang dyan kung sino ang pinakikinggan na lang ng tao ngayon. Yun na lang po ang Lilitaw din. bentaha. Tingnan mo na lang. Tingnan mo yung ginawa nila kanina. Ang sabi nila ay yun ay pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Opo. Ang totoo niyan, yung lahat ng mga gagamiting materyales na siya yung magiging basis ng pagdinig na yun, sinitas nila. Opo. Magmula doon sa mga naunang mga pangyayari at saka yung mga iba't iba pang mga privileged speeches na patungkol doon sa malaganap at may skandalong flood control projects. Yun ang naging referensya ng pagdinig kanina at nagpalabas sila ng notice pati yung 18 Marines ay kanilang inimbita.
Pero ang nangyari, bigla na naman silang kumorba o biglang nagkambyo. Opo. Hindi naman Meeting. daw ano yun, hindi naman hearing. Oho. Kung hindi parang consultative meeting. Yun. Makikita mo naman dito kung sino ang consistent from the beginning. Oho. Sinasabi na namin, yung hindi ninyo pagkakaroon ng quorum, kayo din naman ay alanganin eh. Hanggang doon lamang sa pagnonominate nung akala nila kapag ka ang ninominate nila ay yung President pro tempore, okay na yon. Oho. Kung kung yun ay na-elect mo na, Opo. sinong pipigil sa'yo para i-elect mo na yung Senate President? Kasunod na yun eh. Oo, yun ang- Kasi, di ba, nung isang araw ay pinapaliwanag natin dito, sa tuntunin namin, at saka sa saligang batas, pag binasi mo yun, 4 yung mga opisyalis ng Senado na dapat ma-elect Dumaan, opo. sa pamamagitan ng majority Opo, of all its members. Oho. Senate President, President pro tempore, Secretary, saka Sergeant at saka Arms. Sergeant at Arms. Opo. Yung 3 inelect mo, Oho. ba't yung Senate President Oho. ay hindi mo inelect? Kung talagang naniniwala kayo na legal ang ginawa ninyo, why did you stop short of electing the Senate President? Hindi pa nila din kinuha lahat, yung 4. Ano? Di ba? Oho. Dito lang, alam mo, i-analyze na lang natin kasi nalilito nga ang taong bayan kasi gamit ng sitas dito, sitas Yun, dito. yun po, Sen, oh. Pero lohika na lang ang gamitin natin. Oho. Kung totoo at legitimate ang kanilang ginawa na yung 12 ay binding and legal, kagaya na sinasabi ng mga great minds agreeing with one another, ba't kayo huminto doon sa Senate President? Bakit hindi nyo pa inelect? Kuya Ben, ang tingin mo ron? Naging de facto nga raw yung president. Di ba? Nung una, binoto nila Senate President pro tempore. Oo. So, assuming... Apat yun eh. Alam nila na dapat ang elect nila 4 na opisyal ng Senado. Yung Assuming okay na yun. sa organisasyon kasi, hindi ka makakapag-organize hanggat hindi mo inelect yung 4. Pupunan yung 4 na yun. Opo. So, Hindi, bakit hindi nila inelect na rin pati yung Senate President? Kaya nga. Kung legal na rin nung mayorya sila. Oh, Yun hindi, nga, hindi, tanong eh. hindi naman nila siguro aaminin na hindi legal yung pagkaka-elect ng Sergeant at Arms. Natural, paninindigan po Oh, yun. paninindigan nila yung pagkaka-elect ng Secretary. Opo. Lalo naman nilang paninindigan yung pagkakahirang ng President pro tempore. Opo. Yung isa, ba't di mo pa inelect? Tama naman pala lahat ng direksyon ninyo. Ito yung, kaya ganito natin pinapaliwanag. Para ngayon, yung taong bayan, yung lohika, yun na lang kanya sundan. Yun, opo. Pangalawa, bakit nila pinagre-resign si Senate President Alan Cayetano kung hindi nila kinikilala na siya pa ang President? Ang pinakamabuti daw yung gawin ni Alan ay mag-resign Kaya nga. na lamang bilang Senate President. Kaya Opo. ibig sabihin, alam nila na Senate President pa si Alan Cayetano. Kaya nga nila pinagre-resign eh. Oho. So ang ginagamit na lang natin dito, lohika, dahil nagawa nilang linlangin at dayain ng maraming tao, dahil nagsama-sama sila na como sila yung mga dekano ng mga law schools, kahit pa paano nga, meron silang Napapaniwala. napapaniwala at na-influensya. Hindi ba? Oho. At lalo ngayon, Sen, sa makabagong teknolohiya, sa pamamagitan ng social media, paulit-ulit, hina-hype. Ano kaya Ben, yung tawag doon? Pag-hype, ano? Ang ginagawa ron, boosting. Boosting, yan. boost nila yung ganong opinion para mas makarating sa mas maraming tao, Sen, ano ha? Ganun po. At nabanggit ko lang pala kanina, ang tawag daw po ngayon, doon sa ginawa nila, ay ano na lang daw, ano daw tawag doon? Isa na lamang daw pong pagpupulong at orientation. Consultative meeting. Yun, consultative meeting at isa daw pong organizational briefing. Hindi na po BRC investigation pala ang nangyari na yon. Mamaya, pag-usapan natin ang nakalulungkot na pahayag ng mga senador at ito'y sinusugan pa ng mismong tagapagsalita ng AFP at ng Philippine Marines na para bagang minamaliit nila, binababa ng gusto ito hong 18 dating sundalo. Yan. Mamaya po, balikan natin yan, ha? Mamaya. Saglit lamang po, no? Bago tayo bumalik sa ating mga paksasan, tanggapin na natin itong report. Malakas. Yung. San, bago lang tayo lumipat ng paksa, ano ba sinasabi
nito hong binabanggit ninyo na retired Supreme Court Associate Justice na ito ang lagi niya. Panggulo, ano? Opo, Panggulo. ipinamamarali niya siya sa tao eh. Ito nga, kasi nga, ang pinipilit nila dahil nga nawawala si Senator Bato, nagtatago, at yung isa naman ay pansamantalang nakapiit dahil nga sa kasong ipinataw sa kanya, sinasabi niya, automatic yung dalawa naaalis doon sa basis ng determination ng quorum. Okay. Kaya kapag ka sinang-ayunan mo yung kanyang proposition, ang panggagalingan na lang ng quorum, parang ang denominator ni Kuya Benny, 22 na lang. 22 na lang. So kapag ka 22, pwede ng 11 ang quorum. Kung mo 12 yung ginawa nila nung mga magkasama namin, okay na yun, Ano sa sabi araw? niya. Opo, doon sa linggo pala. Hindi ko nga maintindihan po kung bakit ganitong magbigay na ng opinion itong taong ito na siya pa naman nagsasabi sa sarili niya, siya ang pinakamagaling na abogado sa buong Pilipinas. Mataling ata ito. Actually, yan, gusto niyang magpa-appoint sa International Criminal Court eh. Nag-apply dito ba ito? Nabalitaan ko lang kasi meron siyang meron siyang idol doon eh. Ang pangalan ng idol niya doon ay parang Justice Jackson. Kaya palagi siyang ganun eh. Palagi siyang nagko-comment sa West Philippine Sea, mga ganyan. Ay, mga Baka nga naman makuha ng international news, baka mapasa ng mga taga-ICC. ito yung kanyang mga pinagbabasihan. Halimbawa, pinagbabasihan yung Section 13 ng Republic Act 3019 na sinasabi, any incumbent public officer against whom any criminal prosecution under a valid information under this act or the revised penal code for any offense involving fraud upon government or public funds or property is pending in court shall be suspended from office. Yun isa sa kanyang pinagbabasihan. Okay, Pagkatapos, sinasite yung Section 5, Republic Act 7080, ito yung plunder law. Any public officer against whom any criminal prosecution under a valid information under this act in whatever stage or of execution and mode of participation is pending in court shall be suspended from office. So ito opo. ayaw niyang tanggapin na pagka nasuspended ka, suspended from office, hindi ibig sabihin natatanggal ka na. Nasuspindi ka lang bilang senador pero hindi ka natatanggal na senador. Anong katunayan na tama yung aking interpretasyon? Ito kailangan basahin niya yung kaso ni Severino Paredes Jr. versus Sandigan Bayan, 1995 case ito. Opo. Sinasabi rito, Yan. Jurisprudence na yan, sakop ng 1987 Constitution yan. Hindi kagaya nung ibinibida ng mga tropa nitong si Tito Soto. Yan. suspension under Section 16(3), Article 6 of the Constitution and the rules of the House of Representatives is a penalty. Whereas suspension under RA 3019 is not a penalty but a preliminary preventive measure. Okay. So dinistinggi niya rito yung penalty at saka yung preventive measure, no? Ngayon, kapag binasa mo pa yung Albino versus Comelec 2009, ito ang sinasabi. An official under preventive suspension is barred from performing the function of his office and does not receive salary in the meanwhile, but does not vacate and lose title to his office. Opo. Such temporary incapacity does not interrupt an elective official's term of office. Ibig sabihin, senador pa rin siya, Kuya Benny. Tuloy lang. Kaya lang para lang bakliin, no? Para lamang linlangin na naman ng mga tao, dayain. Dahil nga kinakailangan niya bigyan ng legal support kahit na mali na eh. Kahit na 12, pipilitin nilang ganun eh. Naka-PET nga yung isa eh. Oo nga, suspended lang ang kanyang, ang kanyang right para ma-exercise niya yung kanyang mandato. Opo. Pero hindi ibig sabihin nito, tinatanggal mo yung kanyang status bilang isang senador ng bansa. Sa kaya ang basis, 24 pa rin. Huwag ninyong ipipilit yun. Nananatili siyang senador. Nananatili yung 24. Ngayon, kung halimbawa, nilalayo ng mga pangyayari, nahuli si Senator Bato. Ayan, opo. Alam mo naman, Kuya Benny, kapag nahuli ba si Senator Bato, saan siya dadalhin?
Sa dahig. Dahig na yan. Kita mo naman. Diretso na. Ngayon, yung pagka-dihig, malayo na sa bansa natin. Oo, nasa labas na ng... Wala nang jurisdiction. Wala na jurisdiction. Kaya yung tinatawag na coercive power or ng coercive Senado. jurisdiction ng Senado, napuputol na yun. Nawawala sa kanya. O di 23. Opo. O pwede na yung 12. Yan ang gusto nilang panindigan. Oho. Yan ang gusto nilang panindigan. Ayaw nilang maghintay. Alam ko naman, makukuha naman nila nito, Jenny. Ganun mo ba? Sa malaot madali, Pwede ko wag. makukuha naman nila ito eh. Pero sana man lang, daanan naman nila, kumbaga sa nanliligaw, Kuya Benny. Oho. Ikaw ba, Kuya Benny? Kasi maganda ka lalaki. Ay, siguro pwede po niligawan. Magkalahi kami ni Kuya Benny Antiporta. Magkalahi kami. Sa dami ng nililigawan mo, minsan ikaw ang nililigawan. Oo. Dadaanin mo naman sa magandang pakikiusap. Oo naman. Ang totoo niyan, hindi lang yung dalagang nililigawan mo ang pinakikisamahan mo ng mabuti. Pati mga parientes niya, Kamag-anak, kamag-anak, lahat. pamilya. Oo naman po. At sabi nga, Ultimo kasambahay nga eh. si Kuya Benny, di ko makalimutan yung salita niyang, you have to put your best foot forward. Tirada niya ganyan. Tama naman yan eh. Oho. Paano mo masusungkit naman yung babaeng Yung kanyang matamis na oo. nilulunggati mo? Ang lalim nito eh. Yung salita niya kasi Babrasuhin mo. Babrasuhin mo ba? Ay, hindi pwede ho. Kausapin mo yung mga membro, mapaniwala mo silang lahat. Hindi yung ganito na brasuhan naman. Kaya ang banggit namin, power grab naman. Huwag naman ganon. Wag shortcut. Huwag shortcut, huwag mong i-abbreviate. Ipipilit mo yung 12. Sino maniniwala sa'yo kung hindi yun lamang gusto mandaya? Pero Magsamantala, sa kasalukuyang nagaganap ngayon sa Senado, ano pa ho kaya ay nakikita natin na sinasabi na ang huling maaring hantungan nito yung Korte Suprema na. No? Yung grupo po ng Cayetano, wala po bang Hindi, ang hakbang na ganon? nagsuggest ng Korte Suprema yung dating presidente ng Senado, yung kaibigan ni Jen. Sino po yan? Yung kaibigan mo taga Iloilo. Si Toto Franklin Delon. Nakagig niya. Kasi manuwa ko yan mo. Di ba? Opo, kababayan ko yan. Opo. Baligtad eh. Nag-power grab kayo, alam mo namang illegal ang ginawa mo. Okay? Si Alan Cayetano, wala siyang dapat gawin eh. Kasi siya yung legal eh. Legal eh. Bakit si Alan Cayetano ang pupunta sa Korte Suprema? Kayong pupunta sa Korte Suprema, patunayan ninyo Na sila ang totoo. na ang ginawa nyo ay totoo. Alan Cayetano doesn't have to do anything. Oho. Kasi nananatili siya doon sa paniwala at doon sa aming pinagsama-samang paninindigan, ikaw pa rin ang Senate President. Unang-una, hindi nga sila nakapag-elect ng Senate President eh. Kaya kanina, balik-balikan natin. Oho. Nagawa nyo nang i-elect yung tatlo eh. Prefecture, Secretary, tsaka Sergeant at Arms. Kung inaakala ninyo na yung ginawa nyong pag-elect sa Secretary, Sergeant at Arms, at saka President pro tempore ay talagang valid na valid, kagaya ng sinasabi ng inyong tagapanalig na napakaraming mga dekano ng lahat ng mga law schools. Ba't hindi nyo nagawang i-elect yung Senate President? Oo nga. At ngayon, gumawa pa kayo ng isang kamalian na yung President pro tempore, ginawa ninyong acting President. Senate President. Oo. Gaano? ang mga Pilipino, Kuya Benny, maniwala ka sa akin, nakakapag-analyze yan. Yung logic na lamang po, yung lohika na lang, ang sundan po ninyo, hindi po kayo mamamali dyan. At ngayon, pinipilit po nila. Ano na lang wala, hindi mo na ika nga ni Senator Rodante Marcoleta, hindi mo kailangan maging rocket scientist para maintindihan itong kabuktutan na nangyayari na to diyan sa Senado. Kung talagang lihitin mo sila, kung talagang ika nga hawak nila ang beat, bakit hindi pa sila nag-elect? Kung may quorum, bakit hindi pa sila nag-elect ng Senate President? Binakante na lahat. Bakit ang Senate President tinira pa? Yan ang tanong nyo sa kanila. Na mag-resign. Isipin mo, dati kang Senate President.
Dalawa yata o tatlong naging Senate President. Tatlo, oo. Mag-resign ka na lang, sabi. Oo. Kapag pinagre-resign mo ang isang tao, Kuya Benny, siya pa rin, di ba? Ay, siyempre ho. Ibig sabihin, meron siyang pwesto Meron siyang pwesto. na pagre-resignan. Hindi mo siya pwedeng pag-resign. Kung hindi siya... Kung wala na siya, kung hindi mo na siya kinikilala. Oo, yan ang lohika po. Yan po yung madali pong isipin yan, mga kababayan. Huwag na po kayong palilin lang doon sa mga nagsasabing sila na po ang pinakamagaling na abogado sa kanila na po yun. Bigay na po ninyo sa kanila yun. Pero nung isang, pero kayo naman, kahapon nata, linggo o sabado, naglabas din po ng kanyang official statement si Senadora Loren Ligarda na nagsasabing yung pagiging Senate President pro tempore ay hindi rin pwedeng mapalitan kasi kulang. Tama siya. Kulang pa rin po sa numero eh. Tama siya. At saka yung Blue Ribbon, hindi nila nakuha yun. Oho. Kasi nung gumawa nga sila ng aksyon na gano'n, Opo. 12 lang sila. Kung 13 sila, sabi ko nga sa'yo, May quorum. may quorum. Oo. Yung pagpapalit ng chairman, Kuya Benny, malaya at legal nilang nagawa. Magagawa po nila. Oo. Yun ang dahilan kung bakit naman yung 3 araw na natitira na yun, ginamit namin yung legislative strategy Oho. na ibinibigay naman ng saligang batas. Kasi Pinapaintulutan pa sa laging kung batas pumunta kami ng June 1, Opo. tapos na si Alan Cayetano. Oho. Lalagpas kayo ng 13 pag nagkataon. Oo. O, di ba? May quorum. O halimbawa, hindi kami pumunta ng June 1. Oho. Pumunta kami June 2. Oho. Patay din. Oo. Di ba? Oo. O June 3, ganun din ang mangyayari. Kasi 10 lang kayo. labing isa lang. Malaya at legal nilang mailulugso si Alan Peter. Cayetano. Kapag ka Ngayon, nagkagutuhan, kapag talo kayo. nagkaganon, yung in-announce namin June 4 na pagdinig ng Blue Ribbon Committee, Oho. hindi na matutupad kahit kailan. Ayun. Yun ang pinrotect namin, hindi yung sarili namin. Baka kala nila, yung sarili namin ang pinoproteksyonan namin. Hindi po. Ang pinoproteksyonan namin, yung June 4 po na in-announce namin, na yun po ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee sapagkat yun po ang magiging daan para sa ganon, yung hinahanap po ninyong katotohanan Ay lumabas. ay lumabas. Opo. Hindi po kami. Alam namin makukuha nila kung gusto nila makuha. Pero kailangan po namin proteksyonan yung June 4. Kaya po hindi kami dumating ng June 1, June 2, June 3. Para lang mapangatawanan po namin na mabuksan po namin yung June 4 na pagdinig sa Blue Ribbon Committee. At nasa katuparan niya. Naisa katuparan naman, kahit na napakahirap ng dinaanan namin. Ang Alam mo, daming Kuya, challenges. pwede ko pa ng paghihirap Naku, na yan. Naging sa online, doon sa mismong opisina. Pati nga yung Blue Ribbon Committee mismo na siyang backup namin. Oo. Isipin mo naman din na ang Blue Ribbon Committee sa marami ng panahon na nagdaan. Opo. Sinasabi ko nga sa'yo, ito lamang ang committee na talagang meron siyang separate na logo. Opo. Sa Ang loob Senate sila, of the Senado, Philippines, alam niyo merong logo. Yes. Pero ito lamang ang committee. Kasi maraming committee sa sa Senate. Ito lamang ang committee na meron siyang separate na logo, separate from the Senate of the Philippines. Oho. Totoo. Ganun siya kahalaga. Akalain mo wala siya doon, wala sila doon? Yung mga tao, sekretariat, wala lahat. Wala. Oho. Naguguluhan nga raw talaga yung mga empleyado. At nagsalita na rin nga yung palabas na ng official itong statement. official Isang statement. araw, Oo, ang mga empleyado ng Senado. Pero ang dinig po namin, nagkaroon daw po ng pagpupulong kanina sa pagitan ng Gatchalian Black tsaka yung mga empleyado. Paano naman ho yung katayuan ng Cayetano Black dito sa pagmi-meeting na ito ng mga empleyado? Nag-uusap sila, di ba? Opo. Hindi pa natin alam kung anong pinag-usapan nila. So yung pag-uusap naman po ngayon, hinihintay naman natin yung resulta ng pag-uusap. Basta alam ko, sa susunod na Webes, kami naman ang magpapatawag ng Blue Ribbon Committee. Meron pong bago. Bakit? Matindi yan, ha? Matindi yan. Abangan ho natin, Webis ito, magpapatawag daw ng Blue Ribbon Committee hearing. Itong ating lehitimo, duly elected na grupo, diyan sa Senado, grupo ni Senator Rodante Marcoleta at dito si Senate President Alan Peter Cayetano. Kahit ano pa, mamaya, sa susunod na video, papaliwanag ko sa inyo na hindi kinakagat na sambayan ng Pilipino yung mga kabuktutan na ginagawa nila na yan sa Senado. Mamaya, next video ho mga kababayan, sigurado. Pagkatapos ng video na to, sigurado sa susunod na video natin,
mawiwindang ho kayo sa aking ipapakita. Mapapaganito na lang kayo kay PH Update. Oh, ganon. Yung, oh, grabe naman pala. Hindi chicks ito ni Erwin Tulfo ha. Tapos na tayo sa mga chicks ni Erwin. Na-establish na natin na talagang lover boy siya. Walang problema kung gusto niya magpaka-lover boy. Wala tayong problema doon. Ang problema natin dito, anak na to, di umano para ka lang, sa sobrang dami na sasakyan mo, pipili ka kung ano gusto mong gamitin. Hindi naman, kami yan legal eh. Kaya nga po. So, yun ang bago ngayon. Sa Webes, Ngayon na nga mga kababayan, tapusin na ho natin itong video na to para mapag-usapan na natin yung ika nga, kawiwindang na sambayan ng Pilipino. As always, maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Ha? Mag-ingat ho kayo lahat. Mahalin natin ng Pilipinas. Maraming salamat mga kababayan. Saludo sa mga kasama natin dito sa PH Update. Napakatindi kong sumuporta.